What's up guys? Welcome to Reading in Philippine History. I am Joshua Cabuses, and for today's video, we're going to make a travel vlog. We're going to visit one of the most hermitage here in Barili, the Salay Mountain, Mayana, Barili, Cebu. And we are from Bayes HM students, together with my classmate, Chef Ja and Chef Ara. Thank you, Chef Josh. So, what's up? This is Chef Ja, and we're going to show you the tourist destination from here, City of Barili to Salay Church. So, go Ara. Thank you, Chef Ja, and this is Chef Ara. And so today we are going to tour together with you guys at Hermitage of Salay. So what are you waiting for? Let's go! So, motorsiklo lang po yung gamit namin papuntang Salay Church para wala nang sagabal at less hassle. So, habang bumabiyahe kami papuntang Salay Church, ako naman itutur ko kayo sa mga daanan papuntang Salay Church or Hermitage. So ito guys is malapit na po tayo sa highway ng kalsada. So, andito na po tayo sa highway ng kalsada guys. Sa kaliwa is papuntang Municipality of Barili o Dumanhog, Ronda, and to pass out yun guys. Tas dito tayo sa kanan kasi dito yung daanan patungong Salay Church or Hermitage. So, yun guys. So, dito guys. And dito guys, dito po tayo dadaan sa kaliwang kanto. And make sure lang guys na all goods pa yung motor na gagamitin nyo kasi may medyo kaunting palhim ang kalsada dito. At yan guys, fast forward lang po tayo sa ating pagbiyahe para mabilis po tayong makarating sa Salay Church. At yan guys, nandito na po tayo sa Salay Hermitage. Sobrang ganda talaga dito guys, as in
di kayo magsasawa kung pupunta kayo dito sa Salay Hermitage Church. So yun guys, yung location po is Salay, Mayana, Bariles, Cebu. So dito na po tayo guys. At nandito na po kami ngayon sa Salay Church and we are going to interview one of the brothers here in Salay Church. At yun ay si Brother Levi. At may konti lang po kami katanungan sa kanya at yun ang kung kailan ito itinatatag at iba pa. At meron din kaming katanungan sa kanya personal. Mahal kami. So guys, ito po ang entrance ng Salay Church. Sa nakikita nyo, sobrang ganda ng design at sobrang peaceful ng paligid. Diba, Chef Josh? Yes, Chef Josh. So, huwag nating patagalin to. Hintay na rin si Brother Levi sa loob. Tara, pasokin natin. Tara! Magandang hapon po, Brother Levi. Ako po ay si Chef Joshua, kasama ko naman si Chef Aaron. At nandito po kami kunting katanungan lang po kami tungkol sa Salay Church at personal information din po dahil so mag-interview na po kami. Dito po kayo. This is the site of Salay Mountain at Mayana, Bariles, Cebu. A place for prayer and meditation, recollection, retreat, and a house for brother. Our first question is, when was Salay Hermitage founded? It was founded on April 19, 2006. And the second question is, what is the reason why Salay Church built or founded? Ang first yun nga nituko dire is Hermit Job religious religious brother ang state ang country build is una mag is connection kami sa SAP yang SAP kay SAP man ko sa una so nawagtan ang SAP kay namatay ang founder dito so kami dire is na build ni kay as religious brother namin so kung magsugod sa start kung ano siya na build kay naiusa na mo ka pare dire senior na karon nasan siya sa Santa Ana Parish since 2006. Then he was a child, gusto siya mag-hermit sa una. Ang hermit is yung mag-pray na lang, hindi siya halos hindi siya mag-entertain ng mga tao. Kaya nandito siya sa bundok, kaya umanap siya ng lupa na matitira niya kasi gusto lang niya mag-isa, mag-pray, mag-alone as alone. So, pero yung tawag use of rock kasi yung use of rock kasi is pahiramin ka ng lupa tapos pag hindi mo na gamitin is isaulin mo lang kasi yung donated is pag hindi mo na gamitin papunta yan sa diocese kaya use of rock na siya renewable na siya sa 50 years so renew na sa 50 years. So, fast forward ano siya na-build kay sa kung ingon ganyan nga siya mag-alone. So, i-offer niya yuta which is kani. Bukid pa rin siya una, dagan pa rin mga kahoy, sagot pa kayo dagan pa yung mga bitin. Una gisawag ka salay, kaya tawag ka salay yung bitin is musalay sa kahoy. Tungod sa kalibo lang kani siya. Bundok lang ganito until ipatag siya. Pero before pa nila patag, siya pa alone, payag pa niya sa ubos, payag pa niya tapit na part, payag pa. Then, butangan na siya ipapuwer ng kurang, niya na siya kanang mga, isa sa mga paniya, kanang mga friend niya, weekday, at na siya mga food dire, mga water, so mabuhay na siya dire. Until such time, na siya mga neighbor dire, mga silingan, so kita, nasa pikas bukid yan. Encourage yung musimba niya kay musimba sa si chapel at ubos so magbasa yung pari ka
once a day, mag-misa jud ka once a day, basta pare ka. So, naay kung dahil ka ng silingan nga, ni atin og misa, uwan kay kung time uwan, then kung na nagpayo ng uban kay kanang gamit kay dahon na sa saging. So, nakahunon na katong tagiyan ng yutan ka rin na, what if Monsignor mag-build ka o ako ka church diri na naman si Monsignor na sir ka nang, wag ko na kinahanglan o mag-build ka ako nga church. So, ni-insist ang si Seth katong kayan kani siya nga i-build ato nga church is not for you Monsignor, it's for the God and also for the people na ganahan na mobalik ang ilang faith sa Ginoo. So si Monsignor nga siya nga mura yan speechless ba kay natandong siya sa giingon sa kayanin kanina na kuan ba yajud is i-build niya is for the God, diba? So nangita siya paagi na may istorya niya ang obispo sa syudad nga mga siya permission na mag-build sa church dere ana. So ni-approve dito ang obispo. So pag iba ang tagiya sa yuta dere dayon siya nagpahimo aning kani nga chapel. Gamay na ni siya una karon magpapalin siya na extension nga sa una kay pa ni siya bumbong sabibo pa rin sa una. So until ato nga daghan po ng ilunit na yo ato na ito itong sampayan nato at least matako kay then dito sa senyor na nakapan po siya dito. Kaya sa unang mong siya sa ngayong ganihan, di pa siya malubilog mga tao. Kaya na yung part dere, nakikitawag rin na mo na visitor's parlor. Ano siya tawag visitor's parlor na siya muna ganing grills nga sa pikas kwarto na si Monsignor ang bisita sa pikas kwarto. So dili yun mo pa rin nato nga interactive ba na kaya basta hermit ka siguro mga once a month na siya is bisita, di ka siya mag-entertain ng mga tao. Yan siya. Bigyan na siya nga alone, solitude ba, peace ang iyang mind, ang iyang self. So mo ito nga, until now, ako nakaayo, then mo ito yung pagkakunak na pangingon din niya, nabungkag ni asasap. So nag-build me o nag-build me dili o new community, pero not yet approved pa. Okay, because is gamay kami, kinamag siya limited nga number of people na aron ma-build me as a community. So we have constitution, bylaws, everything we have done. Amo nang gihimo tanan, ang amo is approval na lang. So siya hermit siya, wala sa siya gipahirmit, wala siya sa mga companion namo brother. Kaya ko nang sa una is 7 na lang kabuong kay 7 until now is na lang may so so kailangan mo stay strong din today. Then and also dito na senior kay hermit matunaw karon kay di lang siya sa una hermitage ni siya kaning lugar karon is religious brother man siya. Ang gitawag niya karon is dili na sa church jud Domus Sancti Reparaciones man siya house of prayer man siya min na kanina place. And also kanang i-build ni siya is ang ingon niya for the God, for the people. So dito po nakakuan to do kanang halubilo mga tao sa una ang giwawon kay ko di ko kay entertain mga tao, dili ko na encourage, dili ko na confident na entertain kay mga tao. Di kami ko man entertain mga tao. So moro na akong siya. As what Brother Levi said, it all started with the desire to embrace a life of solitude. April 19, 2006 marks the day of foundation of Hermitage. The unforgettable day, a number of parishioners, friends, benefactors, and relatives of Monsignor Elias Matarlo, simply called as Monsignor Ete. And now it is not called Salay, it's Domus Sancti Reparaciones, a house for prayer.